Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta ng Ka Eric Celis YouTube channel at ganoon din po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Mga kababayan, maraming salamat also ang ating ipinapaabot sa inyo pong pagtangkilik at pagsubaybay, pagtaguyod sa ating Bigwas ng Agila, kung saan po kasama ko dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy. Si Ma'am Lorraine Badoy po ang kapartner ni Ka Eric sa Bigwas ng Agila. Mainit din po ang mga talakayan dyan sa mga balita na kinakaharap ng ating mga kababayan. Sa oras na ito ay ating pag-uusapan itong hakbang ni Vice President Sara Duterte. Una ay formal na siyang naghain ng reklamo na perjury o pagsisinungaling under oath laban po kay Ginoong Madriaga, itong nakakulong dyan sa may Camp Bagong Diwa sa Bikutan, hinggil sa kasong kinasasangkutan nito, kasong kriminal na kidnap for ransom. At ang ibig sabihin po nito ay humihingi ng katarungan sa proseso ng batas si Vice President Sara Duterte, kung kaya sinampahan po niya ng kasong kriminal ng pagsisinungaling itong si Ramil Madriaga. At kasabay dyan ay dinedma lang ni Vice President Sara Duterte ang diskarte sa panunulsul at maniobra sa alam naman natin po pabalik-balik at patambling-tambling na walang katapusang mga ginawang gimmick na akusasyon sa impeachment complaints di umano laban sa Vice President. Unahin po natin itong kanyang hakbang ni Vice President Sara Duterte, kung saan ay inireklamo niya ng formal na pagsasampa ng criminal complaint sa Department of Justice sa pamamagitan po ng DOJ sa City Prosecutor's Office ng Taguig City, sapagkat ang nakakasakop po sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong itong itinuturo na sangkot sa krimen ng kidnap for ransom among others na krimen na si Ramil Madriaga. Ano po ang naging dahilan at ano po ang layunin ng formal na paghahayag ng kanyang reklamo ni Vice President Sara Duterte? Ang iba sinasabi nila, bakit pinatulan pa ni Vice President Sara Duterte itong hindi naman kapanipaniwala at alam naman natin na ginagamit lamang nila Marcos at Romualdez at ng kanyang mga tauhan at alipores upang magkaroon ng diskarte ng pagsisiwalat, kunwari, upang sirain ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Ang sagot naman dyan, bakit hindi siya papatulan ni Vice President Sara Duterte kung ang kanyang ginagawa ay lantad at organisadong malisyusong hakbang ng pagsisinungaling na pinupunduhan at ginagamit siya ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Sa layunin nito na sirain at durugin ang pagkatao ng Vice President. Yun. Kaya tama lang ang hakbang na yon ni Vice President Sara Duterte na dalhin po niya sa proseso ng katarungan, sa proseso ng batas. Sapagkat kung hahayaan niya at i-ignore niya na hindi niya sasampahan ito ng kaso o formal na reklamo sa ating proseso ng batas, lalabas po na parang baliwala kay Vice President Sara Duterte itong maruming laro ng malisyusong pagbabaluktot sa kanyang mga ginagawa nito ni Ginoong Madriaga, na nagagamit siya consciously on his part na maging bahagi siya ng pagdurog sa pagkatao ni Vice President Sara Duterte. So mahalaga po na isampa ang kasong ito o i-file ang criminal complaints versus Madriaga sa kadahilanan po na ito ay magbibigay ng maliwanag na paghahanap ng katotohanan upang madurog din ang patuloy na pinupunduhan at ginagamit na kasinungalingan nito ni Ginoong Ramil Madriaga. Kung maalala pa ninyo si Pangulong Duterte noon, hindi niya pinatulan si Antonio Trillanes at ang kanyang bata-bata ni Antonio Trillanes na ginamit doon sa pagsisinungaling
itong Bicoy story, no? Not because si Pangulong Duterte ay ayaw papanagutin si Bicoy o si Trillanes. Subalit during that time ay wala pong epekto sa taong bayan at wala pong anumang bahid ng hibla ng pagdududa na puro bulastog ang ginawa na yon nila Ginoong Trillanes at nila Bicoy, na ngayon po ay nahuli ito sa kasong kriminal na multiple murder, I think, or double murder, at sa mga carnapping cases sa Bicol region. At magkaiba naman sa kay Vice President Sara Duterte, sapagkat ang paggamit kay Ramil Madriaga at iba pang gagamitin ng mga bulaang saksi at mga binayaran na testigo na mga may kinakaharap na kasong kriminal, kaya nababargain nila ang kanilang diskarte na magpagamit kay Marcos at Romualdez. Ang layunin nitong pagsisinungaling po ni Madriaga ay para tirahin po ang opisina ng Vice President upang tanggalin siya sa pagka-pangalawang Pangulo, sapagkat gagamitin nila Marcos at Romualdez sa kanilang baloktot na layunin sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, na ang layunin ay tanggalin sa kapangyarihan bilang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte, at gagamitin ito kunwari na isang testimonya ang kanilang pagsuhol at maniobra kay Ramil Madriaga, nila Marcos at Romualdez. Kaya nararapat lang na ito'y durugin ni Vice President Sara Duterte, sapagkat magkaiba ito sa panahon na ginamit si Bicoy ni Ginoong Trillanes allegedly, ay hindi naman po nila kayang ipa-impeach noon at hindi nila mapapa-impeach noon si Pangulong Duterte. Ang layunin lang talaga noon, black propaganda. Dungisan, sirain ang pagkatao ni Pangulong Duterte, subalit nagbumirang yon kina Bicoy at kina Trillanes. Ito naman ginagamit si Madriaga sa kaparyong antas ng pagsisinungaling at diskarte bulok ng gimmick sa mga scripted na revelations pero lumalabas na puro chismis. Ang layunin nito ay gamitin na material as part of the evidence sa gimmick ng impeachment operations na nilulunsad nila Marcos at Romualdez laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya mahalaga po itong hakbang na ginawa ni Vice President Sara Duterte na papanagutin sa batas, sa perjury, itong si Madriaga. Pangalawa, last year pa po, I think that was December, inilinaw na po ng dating pinuno ng security group sa Vice President, si Colonel Checa, na hindi po dumadaan ng ganun-ganun lang na a-apply ka, papasok ka bilang security team, detailed to the Vice President. May vetting po yan, may intelligence background, at mayroong skill set na required, no, para ikaw ay maging kwalipikado o maging bahagi ka ng security team sa Vice President. Si Madriaga hindi dumaan sa ganon. So, sumulpot ito sa parang putok sa buho. At ang seste pa, ang kanyang pagiging putok sa buho, ang kanyang ninang, si Dilima. At ang mga alipores ni Marcos at Romualdez like sila Jude Asidre, sina Boying John B. Crimolia, pumupunta po doon para gamitin ang pagkakataon na hilot-hilotin at mag-aktor-akturan itong si Madriaga. Kaya nararapat lang na ito ay ibulgar ni Vice President Sara Duterte nang sa ganon magkaalaman na, lalo na kapag umakyat ang kaso sa korte, magkakaroon ito ng trial. So, the Vice President will be given the opportunity and proper forum in court to confront itong si Madriaga. At talagang maipapakita sa proseso ng trial sa korte kung umakyat itong kaso na perjury, kung paano inimbento itong chismis story ni Madriaga. At magiging bahagi ito ng mga ginagawang hakbang ni Marcos at Romualdez na mag-produce kunwari ng bagong ebidensya patungkol sa kanilang gustong itulak na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nila ginagamit si Madriaga. No? Yun pong dugtong nun eh. Madriaga's lies and chismis stories are not separated doon sa overall design
na kunwari may bagong testigo, may bagong pahayag na magdidiin kay Vice President Sara Duterte sa kanyang mga masasamang balak, no, laban sa administrasyon ni Marcos. Kaya naman po ginamit si Madriaga dahil kunwari may mga picture siya kay Vice President Sara Duterte, pero malinaw naman po na hindi siya na-detail as security doon at hindi siya dumaan sa tamang proseso that will confirm na siya ay naging security team sa Vice President. At hindi rin siya pasok anong kanyang kategorya at anong antas para siya ay maging confidante or confidential na staff ni Vice President Sara Duterte. Wala, di po ba? So the circumstances about Madriaga ay malinaw na ang gumagamit sa kanya sila Marcos at Romualdez. Pinoprotektahan nila ito, pinupunduhan nila ito. Like, pabalik-balik doon si John B. Crimolia, si Jude Asidri ng tingog ng Mandurubo Party List. Tingog, no? Tingog ng Mandurubo Party List na itong bata-bata ni Romualdez. Nandun din po, pabalik-balik si John B. Crimolia allegedly. So ano pong purpose kung hindi sila nagre-recruit at nagkukumpas at nagbibigay ng orchestration sa special operations ni Madriaga? At alam naman natin kung sinong principal ni Asidri, no? Itong si Jude Asidri na napakabuaya dyan sa Kongreso. Si Romualdez at si Tambaloslos po ang bossing niya. Ganon din po dito kay Rimulya at kay Dilima, mga kababayan. So, tama lang ang hakbang na ipakita ni Vice President Sara Duterte na mananagot ka kapag ikaw ay nagpagamit sa illegal at binaluktot na uri ng mga kunwari ay nagre-reveal ka, yun pala ay binabayaran ka para manira ka, magsinungaling ka upang gamitin ka kunwari as bahagi ng mga ebidensya sa layunin na tanggalin sa kanyang mandated authority as Vice President coming from the 32 million Filipinos na bumoto sa kanya, itong si Vice President Sara Duterte. Abangan natin ang mga susunod na mga magaganap kapag umusad na ang complaints for perjury laban kay Ramil Madriaga na ginawa po ni Vice President Sara Duterte. Pangalawa, dinedma po ni Vice President Sara Duterte itong pagbutuhan sa Committee on Justice hinggil po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Haba, nag-grandstanding doon sila Abante at sila itong si Luistro na inamin niya na sa isang pagkakataon, itinago niya ang kanyang asawa na may warrant of arrest sa kasong rape, no? Hindi niya sinurrender yon. So, ito siya ngayon ay nagpapakita naman ng katatagan sa bahagi ni Vice President Sara Duterte nang hindi siya nagpatinag dito po sa impeachment nila, Marcos at Romualdez, na silang kumukumpas nito. Nakapokus po siya sa panawagan na dapat ang gobyerno, kung matino ang namumuno nito, ay magpatawag na ng emergency council meeting para po ang mga gabinete at ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, including the Vice President, ang mga representante ng pamunuan ng Kongreso, Senado at House of Representatives, at ng ating security cluster sector sa AFP, PNP, at bahagi nito ay magkaroon po ng pag-aambag sa plano na malinaw kung papaano tutulungan na maging safe at mapabalik sa Pilipinas ang ating mahigit 2 milyong mga kababayan na nagtatrabaho at nabubuhay po sa Middle East sakaling lalo pang lumawak at lumala ang armadong konflikto dyan na nagaganap sa pagitan ng bansang Iran laban sa Estados Unidos at sa Israel at posible may iba pang mga bansa na sasama dito. Yan po ay walang direksyon ang mga hakbang ni Marcos, lutang. Akala ko si Leni Robredo lang ang lutang. Mas lutang pala ito si Marcos, no? Walang konkretong hakbang, walang malinaw na mga categorical plan of emergency and security and economic support in kaso po na maputulan tayo o mahirapan tayo ng supply sa langis. At sumirit
ang presyo ng mga produktong petrolyo na pwedeng umabot sa mahigit 100 pesos per liter. Dahil po sa krisis na magiging epekto nito ng armadong tunggalian ngayon na nagaganap sa Middle East, mga kababayan. So wala. So si Vice President Sara Duterte, malinaw ang kanyang binabanggit. Kailangan magplano tayo paano ang repatriation, safe na mobilization, anong gagamitin dyan ng mga resources, ano ang plano para sila ay ligtas na may balik sa Pilipinas, at pagdating sa Pilipinas, papaano natin sila matutulungan na sila po ay makaagapay sa dislokasyon na ibubunga ng kanilang repatriation o safe return to the Philippines. Walang gano'n, no? Kaya panawagan ni Vice President Sara Duterte ay magpulong na. Upuan na, at nang sa ganun po ay hindi na tayo magkalat-kalat pa sa kung ano ang tamang hakbang, ang tamang response ng gobyerno. Inuuna po itong walang kabuluhan, kabalbalan nila sa impeachment nila. Ang kakapal ng mga mukha na hindi man lang nagbibigay ng anumang simpatya at pagkakaroon po ng concern sa pwedeng mangyari sa ating bansa. Pwede namang ipatigil yan eh. Not because we want to protect the Vice President. Alam naman natin po pagdating sa Senado, kahit ilusot pa nila yan sa House of Representatives, hindi po yan magre-resulta sa conviction ni Vice President Sara Duterte because they do not have the numbers na kailangan nila to convict the Vice President at the Senate impeachment trial. And how many of that? 16 senators po ang dapat magpa-convict kay Vice President Sara Duterte. Wala pa yatang 5 ang siguradong magboboto na i-convict si Sara Duterte at tatanggalin siya bilang Vice President, no? So, ano man po ang gagawing hakbang ng discarding maniobra sa binaluktot na impeachment complaint dyan sa House of Representatives, ang sabi nga ng mga observers nito, exercise in futility. Walang patutunguhan, walang kabuluhan, walang silbi para sa ating mamamayan. Yan po ang malinaw na dapat nating makita ng mga mamamayan.